Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play, Tanging chance na makalaban ni Cuadro alas Jonriel Casimero si Naoya Inoue ay umakyat na siya ng featherweight division. Kung baga ay aabangan niya si Naoya Inoue sa featherweight division, kailangan lang ni Casimero magkaroon ng world title fight sa naturang division. Dahil kapag nasa featherweight division na si Casimero ay makakasama na siya sa choices ni Naoya Inoue at madali na lang itong makaharap si Naoya Inoue kung sakaling man na umakyat ito ng division, at wala nang idadahilan pa si Naoya Inoue para hindi lumaban kay Casimero. In short guys, walang choice si Naoya Inoue kundi labanan itong si Jonriel Casimero. Sa ngayon kasi guys, yung may lakas ng loob lang na labanan si Casimero ay itong si Junto Nakatani, na mas matapang pa kay Naoya Inoue, dahil siya mismo ang may gusto na labanan si Cuadro alas Jonriel Casimero. Saka malabo nang manatili pa si Jonriel Casimero sa 122 pounds super bantamweight division dahil hirap na itong kunin ang tamang timbang. Sa edad na 35 years old ay medyo may katandaan na ito at habang nagkakaedad ay mas bumibigat kasi ang timbang, kaya tamang-tama lang na umakyat siya sa featherweight division at tiyak na makukuha niya ang tamang timbang na walang kahirap-hirap at kayang-kaya pa ni Casimero makipagtagisan ng lakas sa mga boksingero ng featherweight division. Sa featherweight division ay hindi basta-basta ang makakalaban niya dito, dahil mas malakas na boksingero ang nandito, kumpara sa bantamweight division. Ito ang top 5 na mga dekalibre na boksingero sa featherweight division. Mirko Coelho, ng bansang Argentina, may record na 14 wins 11 knockout, walang talo. Que Cuello es mucho más. Y ahí está. Gancho y es mucho más. Llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba. La mete Mirko. Izquierda. Rafael Espinoza, may record na 25 wins, 21 knockouts, walang talo. Just huge. Is that a knockdown? It was! Very strange way for Laurel to go. Kinetic enough to do fluidity. He's really good. They caught him again coming in, and down goes Laurel for the second time. Rafael El Divino. Luis Alberto Lopez, ng bansang Mexico, may record na 30 wins 17 knockouts at may 3 talo. Turning the tide and stop the onslaughts of Lopez. Like that, slide up right hand, followed up by a solid body shot. Oh my goodness! From Conlan down, and the towel has come in. Adam Booth hurled the towel into the ring, and he's on the canvas and doesn't really know where he is. Ray Vargas, ng bansang Mexico, na may record na 36 wins 22 knockouts at 1 talo. At ang top 1 ay si Leigh Wood, na may record na 28 wins 17 knockouts at 3 talo. How many fights? You'll be the man who answers at this level. I want in the mind as much as with the body. Oh, trouble here! Kakayanin kaya ng lakas ni Jonriel Casimero ang mga dekalibreng boksingero sa featherweight division. Dagdag pa sa ating mga balita. Pagkatapos nga tibagin ni former 3 World Division Champion Cuadro alas angas ng Pinas Jonriel Casimero, sa round 1 si former World Challenger Saul Sanchez. Ay nagbitaw nga ito ng pahayag patungkol kay current undefeated and 4 World Division Champion Naoya Inoue. Ayon kay Casimero na kapag si Naoya Inoue na ang kanyang magiging kalaban ay kukunin niyang sparring mate ay si undefeated superstar, and current WBA Lightweight World Champion, Gervonta Tank Davies. Bilang paghahanda sa Benensagang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit ganun pa man ay marami ang nagkomento na hindi kaya kunin ni Jonriel Casimero si Tank Davies. Dahil mismo ang bilyonaryo ng Saudi Arabia ay hindi ito napapayag na lumaban sa kanyang bansa sa kabila ng malaking offer na pera sa kanya. E paano pa kaya kung gawin lang sparring partner ni Cuadro alas Jonriel Casimero? Dahil panigurado hindi yun papayag na maging sparring partner lang ni Cuadro alas. Ngunit hindi rin natin alam dahil hindi rin naman basta-basta ang mga koneksyon ng ating pambato na si Cuadro alas Jonriel Casimero, dahil seryoso ito sa kanyang sinabi,
So 8 World Division Champion Manny Pacquiao at 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr., nagkita at muling nagkasama. Two best fighters of their era. Money team. Thank you, baby. Halos nanlaki din ang mga mata ng mga taong nakakita sa suot-suot ni Floyd Mayweather Jr. na makakapal na alahas na tila sobrang mahal ang halaga nito. Makikita nga dito si Manny Pacquiao, Sean Gibbons at mga kasama na tila may hinihintay na isang tao na gusto makita. Ito nga ay si 5 Division World Champion Floyd Mayweather Jr., mismo ang Team Pacquiao pa ang lumapit kay Floyd Mayweather Jr. para lang magpa-picture, na tila miss na nila ang isa't isa. Makikita dito na napakasimple lang ng pormahan ng ating 8 World Division Champion Manny Pacquiao, samantala itong si Floyd Mayweather Jr. ay tila puno ng alahas ang leeg nito at hindi lang ito ordinaryong alahas, at makikita na napakakapal pa nito. Nagkita ang dalawa na parang muling gagawa ng pera, dahil usap-usapan na muli itong maglalaban sa ibabaw ng boxing ring. Ngunit hindi naman ito tumagal si Floyd Mayweather na tila meron pa itong ibang pupuntahan. Ano sa tingin nyo guys, may pag-asa pa kaya na muling maglaban sa ibabaw ng boxing ring itong si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr.? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panonood. This is Wings World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.